Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo nating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 31 January 2024. Nawala pa yung aking guide. 31. Nandito na tayo sa aklat ng Job chapter 30. Idinaing ni Job ang kanyang kalagayan. Basa. Job chapter 30 verse 1. Ngayon ako'y kinukutya na ng mga kabataan na mga anak ng mga taong di ko pinayagan na sumama sa mga asong nagbantay sa aking kawan. Verse 2. Mga bisig nila ay hindi ko inasahan, walang gawain kanilang nakayanan. Verse 3. Sa gitna ng gutom at kasalatan, kanilang kinakain mga tuyong ugat sa ilang. Grabing hirap na to, pati ugat kinakain na. Verse 4, nangunguha sila ng osbong ng halaman sa dawagan at ugat ng mga tambo ang panlaman nila sa tiyan. Anong tambo? Job chapter 30 verse 5, ang mga taong ito'y itinakwil ng lipunan at ang ituring sa kanila'y mistulang mga tulisan. Verse 6, mga kuweba at mga kanal ang kanilang tinitirhan, ang iba na may salungga at ang iba'y sa batuhan. Verse 7, ongol nila'y naririnig mula roon sa dawagan, sila'y nagyayakap-yakap sa gitna ng katinikan. Verse 8, sila'y parang mga yagit na walang kabuluhan, pagkat mula sa lupain, sila'y ipinagtatabuyan. Job chapter 30 verse 9, ngayon ako naman ang kanilang pinagtatawanan, siya'y laging binibiro at pinag-uusapan. Verse 10, kinukutya nila ako at kanilang iniiwasan at dinag-aatubiling ako'y kanilang duraan. Verse 11, pagkat inalis ng Diyos ang lakas ko at kakayahan, kaya naman ako'y kanilang nilalapastangan. Verse 12, sinalakay nila ako nang walang pakundangan, hinahabol nila ako upang tapusin ng tuluyan. Verse 13, pilit akong sinusukol upang ako'y pahirapan, sa ginagawa nila'y wala man lang humadlang. Kasi madadamay pa pag-ahadlangan. Verse 14, isang pader na may bitak ang katulad ng aking buhay, sinalakay nila ako at tinapak-tapakan. Verse 15, ang buo kong pagkatao ay nilukoban ng takot, dangal ko'y naglaho parang bulang pumutok, at ang aking kasaganaan parang ulap na sumabog. Verse 16, halos mapatid na ang aking hininga, hindi na maibsan ang hirap kong dala. Verse 17, sa buong magdamag mga buto ko ay masakit, ginhaway di madama kahit isang saglit. Verse 18, hinablot ng Diyos ang aking kasuotan, at ako'y kaawa-awang kanyang kinilyuhan. Verse 19, pagkatapos noon ako'y kanyang inihagis, lumubog sa putik parang isang yukit. Verse 20, di mo pinakinggan o Diyos ang aking pagdaan. Hindi naman si Father God ang nagparusa sa kanya, si Satan. Verse 20, parang sinubok lang siya ni Satan ito. Verse 20, di mo pinakinggan o Diyos ang aking pagdaing, ang aking panalangin, hindi mo man lang pinansin. Verse 21, bakit ako'y iyong pinagmamalupitan at pinag-uusig ng iyong buong kapangyarihan? Verse 22, bakit hinayaang ang buhay kong angkin, bayuhin ng bagyo at malalakas na hangin? Verse 23, alam kong dadalhin mo ako sa kamatayan na huling hantungan ng bawat nilalang. Verse 24, taong bumagsak, bakit mo pa pinahirapan? Wala naman siyang magagawa kundi magmakaawa lamang. Verse 25, di ba ako ay dumamay sa mga nangangailangan at nagmamalasakit din sa mahirap ang kabuhayan? Verse 26, tuwa at liwanag aking inaasahan, subalit ang dumating ay hirap at kadiliman. Verse 27, kahirapan at sakit ang kayakap ko sa buhay at siyang nakakasama sa bawat araw. Verse 28, ang landas ko ay madilim at walang kapanatagan, ako'y nagmamakaawa sa lahat kong kababayan. Verse 29, Verse 29, ang tinig ko'y walang sigla at namamalat, parang boses ng uwak at ng asong gubat. Verse 30, ang balat ko'y nangingitim at natutuklap sagad hanggang buto, itong aking lagnat. Verse 31, ang dati kong naririnig ay masasayang tugtugan, ngayon tunog ng pagluluksa at pag-iiyakan. Job chapter 31, iginiit ni Job ang kanyang katapatan. Job 31 verse 1, ako'y taimtim na nangako sa aking sarili na di titingnan ng may pagnanasa sa ibang babae. Ulitin ko guys yung Job chapter 31
verse 1. Ako'y taimtim na nangako sa aking sarili na di titingin ng may pagnanasa sa ibang babae. Verse 2. Anong ginagawa ng makapangyarihang Diyos sa atin? Anong gantimpala niya sa ating gawain? Verse 3. Ibinibigay niya'y kapahamakan at pagkasira sa mga taong gumagawa ng mali at masama. Verse 4. Lahat ng ginagawa ko'y kanyang nalalaman. Kitang-kita niya ang aking bawat hakbang. Verse 5. Pagsisinungaling ay hindi ko ginawa, kahit isang tao'y wala akong dinaya. Verse 6. Timbangin sana ako ng Diyos sa maayos ng timbangan at makikita niya itong aking katapatan. Verse 7. Kung ako'y lumihis sa landas ng katwiran o kaya naakit gumawa ng kalikuan, kahit na bahagya'y natukso ng kasamaan. Verse 8. Masira nawa ang aking pananim at ang mga halaman ko'y iba na ang kumain. Verse 9. Kung ako ay naakit sa asawa ng iba, sa pintuan ng kanyang bahay ay inabangan ko siya. Verse 10. Di bali ng asawa ko'y sa iba magsilbi at sisipingan ng ibang lalaki. Verse 11. Ang pakikiapid ay karumal-dumal na kasalanan, kasama ang nararapat sa hatol na kamatayan. Verse 12. Pagkat iyon ay ako'y na di mamamatay at iyon ang tutupok sa aking buong kabuhayan. Verse 13. Kung sana'y may inapi ako sa aking mga utusan at dahil doon nagharap sila ng karaingan. Verse 14. Di ako kikibo, ako may parusahan, siya sa atin man ako'y walang ibibigay na kasagutan. Verse 15. Pagkat ang Diyos na sa akin ay lumalang, siya ring lumikha sa aking mga utusan. Verse 16. Di ako nagkait ng tulong kailanman sa mga biyuda at nangangailangan. Verse 17. Di ko pinabayaan ang mga olila, kapag ako'y kumakain din sila. Verse 18. Sa buong buhay ko sila'y aking tinulungan, inalagaan mula sa aking kabataan. Verse 19. Ang makita kong walang damit, pagkat walang maibili. Verse 20. Binibigyan ko ng makapal na damit, kaya't pasasalamat niya ay walang patid. Verse 21. Gano'n naman talaga. Verse 21. Kung ang mga olila'y aking inapi, pagkat alam kong sa hukumay ako ang magwawagi. Verse 22. Maputi pang mga bisig ko ay baliin at sa aking balikat ito ay tanggalin. Verse 23. Sapagkat sa parusa ng Diyos ako'y natatakot, hindi ko kayang gawin ang gayong gawaing baluktot. Verse 24. Kung ako ay umasa sa aking kayamanan at gintong dalisay ang pinanaligan. Verse 25. Kung dahil sa tinatangkilik ako ay nagyabang o nagpapalo dahil sa aking kayamanan. Verse 26. Kung ang araw at ang buwan ay aking sinamba. Verse 27. Kung ako'y natangay kahit sa lihim lamang o nagbugay kaya sa sarili kong kamay. Verse 28. Ako nga'y nagkasala at dapat hatulan, pagkat itinakwil ko ang Diyos na makapangyarihan. Verse 29. Pagdurusa ng kaaway hindi ko ikinatuwa, ni sa kanilang kapahamakan ako ay nagsaya. Verse 30. Kahit minsay di ko idinalangin na sila ay mamatay. Verse 31. Mapapatunayan ng aking mga kasamahan, mabuti ang pagtanggap ko sa mga dayuhan. Verse 32. Pinatutuloy ko sila sa aking tahanan at di sila hinayaang matulog sa lansangan. Sa panahon natin ngayon, guys, hindi na pwedeng magtiwala ng basta-basta. Magpatuloy ka, malam yung pinatuloy mo, thief pala or Verse 32, ulitin ko, pinatutuloy ko sila sa aking tahanan, kasi ito generation pa to ni Job. Verse 32, pinatutuloy ko sila sa aking tahanan at di sila hinayaang matulog sa lansangan. Verse 33, kung itinago ko ang aking kasalanan at kamalian ko ay aking pinagtakpan. Verse 34, at kung dahil sa takot sa iba at sa kanilang pagkutya ako ay nananahimik at di nagpakita. Verse 35, meron sanang nakikinig sa mga sinasabi ko, isinusumpa akong lahat, ito'y pawang totoo. Sagutin sana ako ng Diyos na makapangyarihan kung isusulat ng kaaway ang kanyang mga paratang. Ito'y, verse 36 guys, pakisundan ako nabasa. Verse 36, ito'y aking ikinuwenta at isusuot na parang korona. Verse 37, sasabihin ko sa Diyos, ang lahat ng aking ginawa sa paglapit sa Kanya ay wala akong dapat ikahiya. Job chapter 31, verse 38, kung ang lupa kong binubungkal ay inagaw sa iba, sa pagtutol ng may-ari sa pilitan kong kinuha. Verse 39, o kung sa ani nito ako'y nagpasa sa samantalang nagugutom, ang dito'y nagsaka. Verse 40, kung gayon ay baya ang damot tinik ang tumubo sa halip na sibada o trigo, ang tuoy lumago. Dito nagwawakas ang pagsasalita ni Job. Bukas na itong chapter 32 guys. Bye everyone. God bless.